Paano kung sabihin ko sa inyo na sa nakalipas na 40 taon, ang ilan sa mga pinakakaraniwang payo tungkol sa kalinisan at kalusugan ng kababaihan ay maaring hindi pala nakakatulong sa inyo? Nakakagulat, hindi ba? Sa loob ng maraming dekada binumba tayo ng mga patalastas na kumumbinsi sa atin na ang ating mga pribadong bahagi ay dapat maging pinakamalinis, mabango at laging kinukuskos. Itinuro sa atin na ang mga pagbabagong dulot ng pagtanda ay mga bagay na dapat tahimik, na tiisin, isang dahan-dahang pagkawala ng sigla sa isang bahagi ng ating pagkatao. Ako si Dr. Mila de la Paz at matapos ang mahigit 3 dekada bilang isang gynecologist na dalubhasa sa magagandang kompleksidad ng katawan ng babae. Pagkatapos ng menopause, masasabi ko sa inyo na ang pananaw na ito ay hindi lamang mali, kundi ninanakawan din nito ang napakaraming kababaihan ng ginhawa kumpiyansa at kagalakan na nararapat para sa kanila sa kanilang ika-60, ika-70 taon. At higit pa, sa aking klinika sa Makati, libu-libong kababaihan na ang aking nakausap. Sila ay mga masisiglang alagad ng sining mga retiradong ehekutibo, mapagmahal na lola at mga biyaherang mahilig sa abentura. Ngunit marami sa kanila ang may iisang lihim na pasakit. Mahina silang magsalita tungkol sa paulit-ulit na pangangati, bigla ang pagtagas ng ihi kapag tumatawa, kasama ang kanilang mga apo, masakit na pakikipagtalik na nagtulak sa kanila na isara ang isang bahagi ng kanilang relasyon o isang pangkalahatang pakiramdam na ang sarili nilang katawan ay naging estranghero na. Madalas nilang sinasabi, "Alam ko pong bahagi lang ito ng pagtanda pero iyan ang kaisipang gusto kong buwagin ngayon." Bagamat nagbabago ang ating katawan, hindi kailangang maging kaakibat ng pagtanda ang pagdurusa. Ang dignidad, kasiyahan at ginhawa ay karapatan ninyo sa bawat yugto ng buhay. Ang problema ay ang mga alituntunin sa pangangalaga sa sarili na natutunan ng marami sa atin noong kabataan ay lubos na hindi sapat para sa ating kasalukuyang kalagayan. Para itong sinusubukang mag-navigate sa masalimuot na daan ng EDSA gamit ang isang mapa noong 1975, tiyak na maliligaw ka at maiinis. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang 5 sa mga pinakamahalagang lihim na aking natutunan, mga lihim na araw-araw kong ibinabahagi sa aking mga pasyente. Hindi ito mga komplikadong medikal na pamamaraan. Ito ay mga pangunahing pagbabago sa pag-unawa at pangangalaga sa inyong katawan na laging sinasabi sa akin ng mga kababaihan. Sana may nagsabi sa akin nito, 20 taon na ang nakalipas. Kaya kumuha kayo ng isang tasa ng tsaa o kape, humanap ng komportableng upuan at sabay nating tuklasin kung paano maibabalik ang inyong kaginhawaan. Ang unang lihim, baguhin ang kahulugan ng kalinisan. Ang una at marahil ang pinakapangunahing lihim ay nakasalalay sa muling pagsulat ng mismong kahulugan ng kalinisan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang namamayaning paniniwala ay mas maganda kung mas marami. Mas maraming sabon, mas maraming bula, mas maraming pabango. Nakakita tayo ng mga patalastas para sa mga mabangong pad feminine deodorant spray at matatapang na sabon na nangangakong mag-iiwan sa iyo ng sariwang pakiramdam. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay nakaugat sa ideya na ang ating pribadong bahagi ay likas na marumi at kailangang masusing linisin. Ang ganitong paraan ay hindi lamang lumana. Ito ay aktwal na nakakapinsala. Ang puwerta vagina ay isang napakagaling na self-regulating ecosystem, tahanan ng isang maselang balanse ng mga kapaki-pakinabang na bakterya, pangunahin na mula sa pamilyang Lactobacillus. Ang microbiome na ito ay walang pagod na nagtatrabaho upang mapanatili ang isang acidic na pH environment, karaniwang nasa pagitan ng 3.8 at 4. Ang kaasiman na ito ang unang linya ng depensa ng iyong katawan na lumilikha ng isang kapaligiran na hindi angkop para sa masasamang bacteria, yeast, at iba pang mga pathogen na maaaring magdulot ng mga impeksyon tulad ng bacterial vaginosis o candidiasis.
Kapag gumagamit ka ng matatapang at alkaline na sabon, karamihan sa mga ordinaryong sabon ay nasa kategoryang ito mga produktong may pabango at ang pinaka-nakapipinsala sa lahat, ang paghuhugas sa loob douching. Para mo na ring sinisira ang maselang ecosystem na ito. Tinatanggal mo ang proteksyon na acidic mantle at pinapatay ang mabubuting bakterya na nag-iiwan ng bukas na pinto para sa pangangati at impeksyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang lumang paraan. Ito mismo ang lumilikha ng mga problemang sinasabi nitong nilulutas. Ang kahalagahan ng pagbabagong ito ay hindi maaaring maliitin. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa kaisipang paglilinis patungo sa pagsuporta. Ang iyong layunin ay hindi upang alisin ang lahat ng amoy. Ang isang malusog na vulva ay may banayad at natural na amoy, kundi suportahan ang natural na depensa ng iyong katawan. Kapag napanatili ang maselang balanseng ito, makakaranas ka ng mas kaunting pangangati at pananakit. Mas hindi ka magiging madaling kapitan ng mga impeksyon na maaaring maging mas karaniwan pagkatapos ng menopause habang bumababa ang antas ng estrogen na natural na nagiging sanhi ng pagnipis at pagbawas ng kaasiman ng mga tisyo sa ari. Ang solusyon ay napakasimple. Para sa panlabas na paglilinis ng vulva, ang panlabas na bahagi ng ari, sapat na ang maligamgam na tubig. Kung sa tingin mo ay kailangan mong gumamit ng sabon, pumili ng isa na partikular na idinisenyo upang maging pH-balanced hypoallergenic at ganap na walang pabango at pangkulay. Basahin ang mga etiketa tulad ng ginagawa mo sa pagkain. At para maging malinaw, huwag maghugas sa loob o mag-douche. Ang iyong puwerta ay naglilinis ng sarili nito mula sa loob palabas. Ang douching ay isang makalumang gawain na walang ibang ginagawa kundi sirain ang iyong natural na flora at maaari pang itulak ang masasamang bakterya pataas sa reproductive system. Isa pang bahagi ng solusyon ay ang iyong paglalaba. Labhan ang iyong damit panloob sa isang banayad, walang pangkulay at walang pabangong sabon at iwasan ang mga fabric softener at dryer sheet. Dahil ang mga kemikal na nalalabi nito ay maaaring maging sanhi ng pangangati. Naaalala ko, ang isang pasyente si Margarita, isang 64 gulang na retiradong guro mula sa Cebu City. Sa loob ng maraming taon nakipaglaban siya sa tinatawag niyang paulit-ulit at nakakainis na pangangati. Sinubukan niya ang bawat over-the-counter na cream at sinunod ang isang mahigpit na routine sa kalinisan gamit ang kanyang paboritong mabangong sabon. Nang iminungkahi kong alisin niya ang lahat ng sabon at gumamit lamang ng maligamgam na tubig sa loob ng 1 buwan, nag-aalinlangan siya. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa aking opisina na may luha ng ginhawa sa kanyang mga mata. Ang pangangati na nagpahirap sa kanya sa loob ng halos 1 dekada ay nawala. Hindi ito isang sakit. Ito ay isang simple at mabuting intensyon na pagkakamali sa kanyang pangangalaga sa sarili. Ilan sa inyo ang kasalukuyang gumagamit ng mabangong sabon sa inyong pribadong bahagi? Pag-isipan sandali ang inyong pang-araw-araw na routine. Kung ang kaalamang ito tungkol sa pH balance ay isang malaking tulong sa inyo, magpapasalamat ako kung ipapaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng numerong 1 sa mga komento. Kung ito ay impormasyon na alam na ninyo, ang pag-type ng 0 ay makakatulong sa akin na mas maunawaan kung anong mga paksa ang mas kailangan para sa mga susunod na talakayan. Ang ikalawang lihim, ang inyong pelvic floor. Ngayon dumako tayo sa isang grupo ng mga kalamnan na marahil ang pinakamahalaga ngunit pinakapinababayaan sa katawan ng isang babae, ang pelvic floor. Ang lumang paraan ng pag-iisip tungkol sa fitness ay ganap na binaliwala ang mahalagang istrukturang ito. Tinuruan tayong mag-focus sa ating tiyanhita braso, ang mga kalamnan na ating nakikita. Ang pelvic floor ang masalimuot na grupo ng mga kalamnan litid at fascia na umaabot mula sa buto ng ari sa harap hanggang sa dulo ng gulugod sa likod ay hindi na pag-uusapan, maliban na lang
kung may problema. Para sa maraming kababaihan, ang tanging payo na natanggap nila marahil pagkatapos manganak ay gawin ang Kegels, madalas na walang sapat na tamang pagtuturo. Ang mababaw na payong ito ay lubhang hindi sapat dahil hindi nito na ipapahayag ang sentral na papel ng grupong ito ng kalamnan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kahalagahan ng isang malusog at gumaganang pelvic floor ay nakatali sa mismong kaibuturan ng ating dignidad at kalidad ng buhay. Ang muscular sling na ito ay sumusuporta sa iyong pantog, matris at bituka. Kapag ito ay humina na karaniwan dahil sa mga salik tulad ng panganganak, paulit-ulit na pag-ubo mga pagbabago sa hormone dahil sa menopause at grabidad sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa dalawang pangunahing issue, urinary incontinence at pelvic organ prolapse. Ang urinary incontinence ang kaunting pagtagas ng ihi kapag umuubo, bumabahin, tumatawa o nagbubuhat ng mabigat ay hindi normal na bahagi ng pagtanda. Ito ay senyales ng kahinaan ng kalamnan. Ang pelvic organ prolapse naman ay kapag ang isa sa mga pelvic organ ay bumaba mula sa normal nitong posisyon na lumilikha ng isang umbok o pakiramdam ng kabigatan sa puwerta. Bukod sa mga critical na papel na ito, ang pelvic floor ay mahalaga rin sa sexual na paggana dahil ang malakas at nababaluktot na mga kalamnan ay maaaring magpataas ng pakiramdam at tindi ng orgasm. Ang solusyon dito ay isipin ang iyong pelvic floor bilang isang pangunahing kalamnan tulad ng iyong mga kalamnan sa tiyan at lapitan ito ng may parehong intensyon. Nangangailangan ito ng higit pa sa pagpiga lamang. Ang unang hakbang ay ang tamang pagtukoy sa mga kalamnan. Sa susunod na gagamit ka ng banyo, subukang pigilan ang daloy ng ihi sa kalagitnaan. Ang mga kalamnan na ginagamit mo para gawin iyon ay ang iyong pelvic floor muscles. Huwag itong gawing ugali para lamang ito sa pagtukoy. Ang isa pang paraan ay isipin na sinusubukan mong pigilan ang pag-utot. Ang banayad na pag-angat at pagpiga na nararamdaman mo sa loob ay ang pag-urong ng iyong pelvic floor. Ang susi sa isang tamang kegel ay hindi lamang ang pagpiga, kundi ang buo at kumpletong pag-relax. Ang isang malusog na kalamnan ay kailangang parehong kayang umikli at mag-relax. Ang tamang kegel ay nagsasangkot ng 3 hanggang 5 segundong pag-urong nararamdaman ang banayad na pag-angat na sinusundan ng buong 3 hanggang 5 segundong pag-relax kung saan pinapakawalan mo ang lahat. Subukang gawin ang isang set ng 10 pag-uulit 3 beses sa isang araw. Maaari mo itong gawin habang naghihintay sa pila, sa grocery o sa panahon ng commercial break. Ngunit para sa maraming kababaihan, lalo na kung nakakaranas ka na ng mga sintomas tulad ng pagtagas, hindi ito sapat. Ang pinakamahusay na paraan ay ang magpatingin sa isang pelvic floor physical therapist. Sila ay mga dalubhasang therapist na maaaring masuri ng maayos ang lakas ng iyong kalamnan at pinakamahalaga turuan ka kung paano gamitin ng tama ang mga tamang kalamnan. Mayroon akong pasyente si Carolina, isang masiglang 72 taong gulang mula sa Baguio na mahilig mag-tennis. Lumapit siya sa akin dahil nagsimula na siyang magsuot ng incontinence pads sa court at ang takot sa isang kapansin-pansing pagtagas ay ninanakaw ang kanyang kagalakan sa laro. Naramdaman niyang lumiliit ang kanyang mundo. Inirefer ko siya sa isang pelvic floor PT. Sa loob ng 3 buwan natutunan ni Carolina hindi lamang kung paano palakasin ang mga kalamnan na yon, kundi kung paano rin i-coordinate ang mga ito sa kanyang paghinga at core sa panahon ng pagsisikap. Nagawa niyang itapon ang mga pad at bumalik sa paglalaro ng tennis. Nang may kumpiyansa, nagbago ang kanyang buhay. Naranasan mo na ba ang maliit na pagtagas na yon kapag tumatawa ka o tumatalon? Ito ay napakakaraniwan, ngunit hindi ito kailangang maging iyong realidad. Kung ang pag-alam na may mga espesyalistang physical therapist na makakatulong sa iyo na malutas ang isyong ito ay bago at mahalagang impormasyon para sa iyo, mangyaring ipaalam sa akin
gamit ang isang 1. Kung ito ay isang bagay na alam mo na ang isang 0 ay makakatulong na feedback, ang ikatlong lihim ang pagtuyo ng puwerta. Ang ating ikatlong lihim ay direktang tumutugon sa isang paksang nababalot ng katahimikan at kahihiyan para sa napakaraming kababaihan, ang panunuyo ng puwerta, vaginal dryness. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay itinuturing ang isyong ito bilang isang personal na kabiguan o mas masahol pa, ang tiyak na katapusan ng isang komportable at kasiyasyang buhay sexual. Ang mga kababaihan ay nagdurusa sa katahimikan, naniniwalang ganoon na lang talaga ang mga bagay at ang kanilang mga kapareha ay madalas na nalilito o pakiramdam ay tinatanggihan. Ang katahimikan na ito ay nagdudulot ng hindi kinakailangang pagdurusa. Ang medikal na termino para sa kondisyong ito ay Genitourinary Syndrome of Menopause o GSM. Ito ay isang koleksyon ng mga sintomas na dulot ng pagbaba ng estrogen at nakakaapekto ito sa higit sa kalahati ng lahat ng kababaihang postmenopausal. Ang estrogen ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kapal pagkalastiko at pagpapadulas ng mga tissue sa puwerta. Habang bumababa ang antas ng estrogen, ang lining ng puwerta ay nagiging mas manipis, hindi gaanong nababaluktot at gumagawa ng mas kaunting natural na kahalumigmigan. Hindi lamang ito isang problema sa panahon ng sexual na aktibidad, maaari itong magdulot ng pang-araw-araw na abala, kabilang ang pangangati, pananakit at pakiramdam ng pagiging gasgas, at maaari nitong mapataas ang iyong pagiging madaling kapitan sa mga impeksyon sa ihi-UTI. Ang pag-unawa na ito ay isang pisyolohikal at hormonal na pagbabago, hindi isang salamin ng iyong pagnanasa o iyong halaga, ang una at pinakamahalagang hakbang. Ito ay isang medikal na kondisyon na may mahuhusay na medikal na solusyon. Ang solusyon ay nangangailangan ng dalawang bahaging diskarte na tinatawag kong magbigay ng halumigmig at pampakinis. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba. Ang mga vaginal moisturizer ay para sa regular at tuloy-tuloy na paggamit upang maibalik ang kahalumigmigan sa mga tissue at mapabuti ang kanilang kalusugan sa paglipas ng panahon. Isipin ito na eksaktong tulad ng paggamit ng moisturizer sa iyong mukha o kamay. Ang mga produktong ito na walang hormone at madalas na naglalaman ng hyaluronic acid ay ginagamit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, hindi kaugnay sa sexual na aktibidad. Nagbibigay sila ng pangmatagalang hydration. Ang mga lubricant naman sa kabilang banda ay para sa agarang paggamit sa panahon ng pakikipagtalik upang mabawasan ang pagkiskis at maiwasan ang sakit. Mayroong iba't ibang uri, water-based, silicone-based at oil-based. Ang water-based ay isang magandang panimula, ngunit ang mga silicone-based na lubricant ay mas tumatagal at mas malasutla sa pakiramdam. Tandaan lamang na ang mga oil-based na lubricant ay maaaring makasira sa mga latex condom. Para sa maraming kababaihan, ang kombinasyon ng isang regular na moisturizer at isang lubricant para sa pakikipagtalik ay sapat na. Gayunpaman, ang pinakamabisang paggamot para baligtarin ang mga pinagbabatayang pagbabago sa tissue ng GSM ay ang local estrogen therapy. Hindi ito pareho sa systemic hormone therapy na naging paksa ng maraming debate. Ito ay nagsasangkot ng paggamit ng napakababang dosis ng estrogen na direktang inilalagay sa puwerta sa anyo ng isang cream, isang maliit na tableta, o isang nababaluktot na singsing. Ibinabalik nito ang tissue ng puwerta sa estado nito bago ang menopause na may kaunting pagsipsip sa iba pang bahagi ng katawan na ginagawa itong napakaligtas para sa karamihan ng kababaihan. Nakipagtulungan ako sa isang mag-asawa, sina Juan at Susan, mula sa Davao, parehong nasa kanilang huling ika-16 taon. Mahigit 40 taon na silang kasal, ngunit hindi na nagtatalik sa loob ng 2 taon dahil naging napakasakit na nito para kay Susan. Pakiramdam niya ay sira na siya at pakiramdam ni Juan
ay sinasaktan niya si Susan. Lumalaki ang emosyonal na distansya sa pagitan nila. Sinimulan namin si Susan sa isang local estrogen cream at ipinakilala sa kanila ang konsepto ng paggamit ng isang dekalidad na silicone-based lubricant. 3 buwan pagkatapos bumalik sila na magkahawak kamay at sinabi sa akin ni Susan na may ngiti na nagpaningning sa buong silid. Dradela Paz, ibinalik ninyo sa amin ang aming honeymoon. Ito ay isang malakas na paalala na ang intimacy ay hindi lamang para sa mga bata. Alam kong ito ay isang napaka-personal na paksa. Ang paliwanag na ito ba na malinaw na naghihiwalay sa papel ng isang pang-araw-araw na moisturizer mula sa isang lubricant na ginagamit para sa pakikipagtalik ay naging isang kapakipakinabang na paglilinaw para sa iyo. Ang isang utsong para sa oo at isang 0 para sa hindi sa mga komento ay magbibigay sa akin ng magandang feedback. Ang ika-4 na lihim, ang kaugnayan ng inyong kinakain sa kalusugan ng inyong ari. Ang ika-4 na lihim ay isa na madalas na ikinagugulat ng aking mga pasyente at ito ay ang hindi maikakailang ugnayan sa pagitan ng iyong kinakain at ng iyong kalusugan sa pribadong bahagi. Ang lumang pananaw ay pinapanatili ang ating kalusugan sa magkakahiwalay na kategorya. Iniisip natin ang dieta para sa ating puso, timbang o blood sugar, ngunit hindi natin ito kailanman iniugnay sa ating kalusugan sa ari o ihi. Ang katotohanan ay ang iyong katawan ay isang magkakaugnay na sistema. Ang iyong kinakain ay may direkta at malalim na epekto sa kalusugan ng iyong vaginal microbiome at sa iyong pagiging madaling kapitan sa mga impeksyon. Ang bituka at ang puwerta ay may kamangha-manghang relasyon. Ang isang malusog na gut microbiome ay madalas na nagtataguyod ng isang malusog na vaginal microbiome. Isipin ito bilang pag-aalaga ng isang panloob na hardin. Kung magbibigay ka ng tamang sustansya, lalago ang mga kapakipakinabang na flora. Kung palagi kang kumakain ng mga bagay na nakakasama dito, palagi kang lalaban sa mga damo tulad ng mga yeast infection at UTI. Ito ay tungkol sa pagiging proaktibo gamit ang iyong pang-araw-araw na pagkain upang bumuo ng isang pundasyon ng matatag na kalusugan sa pribadong bahagi. Hindi ito tungkol sa mahigpit na pagdidieta. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalino at sumusuportang mga karagdagan sa iyong plato. Ang solusyon ay kumain para sa iyong microbiome. Ang una at pinakamakapangyarihang kasangkapan ay ang pagsasama ng mga probiotics. Ito ay mga buhay at kapakipakinabang na bakterya na matatagpuan sa mga fermented na pagkain. Ang plain Greek yogurt na may live active cultures, kefir, isang fermented milk drink, sauerkraut, kimchi at kombucha ay lahat mahusay na mapagkukunan. Nakakatulong ang mga pagkaing ito na muling punan ang supply ng mabubuting bakterya sa iyong katawan. Ang pangalawang susi ay hydration. Tubig ang lahat. Ang iyong mga mucous membrane, kabilang ang mga tissue sa puwerta, ay nangangailangan ng sapat na tubig upang manatiling malusog at makagawa ng sarili nilang kahalumigmigan. Subukang uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig sa isang araw, higit pa kung ikaw ay aktibo o nakatira sa isang mainit na klima. Kung ang iyong ihi ay palaging madilim na dilaw, hindi ka umiinom ng sapat. Sa kabaligtaran, dapat kang maging maingat sa mga bagay na maaaring maging irritants. Ang isang dieta na mataas sa asukal at refined carbohydrates ay maaaring magpakain sa yeast na posibleng humantong sa mas mataas na panganib ng mga yeast infection. Para sa mga kababaihang madaling kapitan ng mga impeksyon sa ihi-UTI, ang purong walang asukal na cranberry juice o mga supplement ng cranberry extract ay maaring maging isang kapakipakinabang na karagdagan. Ang mga cranberry ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na proanthocyanidins na tumutulong na maiwasan ang mga bakterya, partikular ang E. coli na dumikit sa mga dingding ng pantog. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang mabilis na kwento
Tungkol kay Brenda, isang 66 taong gulang mula sa Iloilo City na nagkakaroon ng 3 hanggang 4 na UTI sa isang taon. Siya ay bigo at nasa isang patuloy na cycle ng antibiotics. Sa pag-aaral ng kanyang pang-araw-araw na gawin na tuklasan namin na halos hindi siya umiinom ng tubig, mas gusto niya ang ilang baso ng matamis na iced tea sa buong araw. Gumawa kami ng isang simpleng plano, palitan ng iced tea ng tubig, magdagdag ng isang serving ng plain Greek yogurt sa kanyang almusal, at magsimula ng isang pang-araw-araw na supplement ng cranberry. Pagkalipas ng 6 na buwan, hindi siya nagkaroon ng kahit isang UTI. Para itong isang himala sa kanya, ngunit ito ay simpleng pagbibigay lamang sa kanyang katawan ng mga kasangkapang kailangan nito para ipagtanggol ang sarili. Gaano kadalas mo naisip ang pagkain sa iyong plato bilang isang kasangkapan para sa iyong kalusugan sa ari? Kung ang koneksyon na ito ay bago at kawili-wiling pananaw, para sa iyo ipaalam sa akin gamit ang isang wana. Kung ito ay matagal mo nang ginagawa, ang isang 0 ay kasing impormatibo rin. Ang ika-5 lihim ang koneksyon ng isip at emosyon sa intimacy. Sa wakas dumating tayo sa ating ika-5 at marahil ang pinakamalalim na lihim na higit pa sa pisikal na pangangalaga at tumutukoy sa puso ng ating kagalingan, ang mental at emosyonal na koneksyon sa intimacy. Ang lumang salaysay na laganap sa ating kultura ay ang mga babaeng higit sa 60 ay karaniwang mga asexual na nilalang. Nakikita natin ito sa mga pelikula, sa advertising, at sa paraan ng pagbabaliwala ng mga doktor sa mga alalahanin tungkol sa kalusugang sexual sa mga matatandang pasyente. Ang mensaheng ito mula sa kultura ay maaaring lubhang makapinsala na nagiging sanhi ng panloob na paniniwala ng mga kababaihan na tapos na ang kanilang panahon para sa kasiyahan at malapit na koneksyon. Kasama pa ang mga tunay na pisikal na pagbabago sa ating katawan, iba na ang ating balat, nagbago ang ating hugis, maaaring nagbago ang ating antas ng enerhiya. Maaari itong lumikha ng isang malaking hadlang sa pag-iisip sa intimacy. Maaari tayong makaramdam ng pagiging conscious sa sarili, hindi kaakit-akit o simpleng wala na sa practice. Ito ay isang nakakadurog na pagkawala dahil ang intimacy ay higit pa sa pakikipagtalik. Ito ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Ito ay tungkol sa koneksyon, paghawak, kahinaan at pagbabahagi ng kasiyahan na lahat ay malakas na nag-aambag sa emosyonal na kalusugan, pagbabawas ng stress at pagbubuklod sa isang kapareha. Ang hayaang malanta ang bahaging iyon ng iyong buhay dahil sa mga makalumang paniniwala o hindi natutugunang pisikal na abala ay isang hindi kinakailangang trahedya. Ang solusyon ay ang sadyang muling pagtukoy at pag-angkin sa intimacy ayon sa iyong sariling mga termino. Ang unang hakbang ay palawakin ang iyong kahulugan. Ang intimacy ay hindi isang pagganap na may tiyak na layunin. Maaari itong maging isang mahaba at taos-pusong yakap. Maaari itong maging paghawak ng kamay habang nanonood kayo ng pelikula. Maaari itong maging pagmamasahe sa paa ng isa't isa pagkatapos ng isang mahabang araw. Maaari itong maging pagtuklas ng paghawak at pakiramdam ng walang anumang inaasahan na hahantong ito sa pakikipagtalik. Sa pamamagitan ng pag-alis ng pressure, lumilikha ka ng espasyo para sa kuryosidad at kasiyahan na bumalik. Ang ikalawa at pinakamahalagang bahagi ay ang komunikasyon. Dapat kang maging handa na magkaroon ng tapat at bukas na pag-uusap sa iyong kapareha. Ang kung ano ang masarap sa iyo ngayon ay maaaring ibang-iba sa kung ano ang masarap 10 taon na ang nakalipas. Pag-usapan ito, gamitin ang iyong mga salita. Sabihin ang mga bagay tulad ng, gusto ko kapag hinahawakan mo ako dito, o medyo masyadong madiin iyan, pwede bang subukan natin ang mas banayad? Ang komunikasyong ito ay nagtatayo ng tiwala at nagbibigay daan sa inyo na mag-explore ng magkasama. Kung nahihirapan ka sa iyong body image, subukang ilipat ang iyong focus
mula sa kung ano ang itsura ng iyong katawan patungo sa kung ano ang nararamdaman nito at ang kasiyahang kaya nitong maranasan. Dinala ka nito sa buong buhay, nagsilang ng mga anak, nag-navigate sa mga hamon, at nakuha ang bawat linya at kurba. Karapat-dapat itong maging isang mapagkukunan ng kasiyahan. Minsan ay nagkaroon ako ng isang pasyente mula sa Quezon City na pagkatapos ng isang mahirap na diborsyo sa edad na 62 ay pakiramdam na ganap siyang hindi nakikita. Kumbinsido siyang hindi na siya muling makikipag-ugnayan sa sinuman. Sa aming mga sesyon, nag-focus kami sa sensualidad para sa kanyang sarili, pagbili ng mga sidang pantulog pagligo ng matagal at simpleng paglalaan ng oras upang pahalagahan ang kanyang sariling katawan. Pagkalipas ng 1 taon, nakilala niya ang isang mabuting lalaki at dahil naibalik na niya ang isang relasyon sa kanyang sariling sensual na pagkatao, nagawa niyang pumasok sa bagong relasyon na iyon nang may kumpiyansa na ipinapahayag ang kanyang mga pangangailangan at kagustuhan ng bukas. Ito ay isang magandang bagong kabanata na hindi niya akalaing posible. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa kamanghamanghang babae na ikaw ngayon. Kung ang pananaw na ito sa muling pagtukoy sa intimacy at pag-focus sa komunikasyon ay nagbibigay kapangyarihan at nagpapatunay sa iyo, mangyaring ipaalam sa akin gamit ang isang 1. Kung hindi ito gaanong tumutugma sa iyo, ang isang 0 ay pantay na mahalaga para sa aking pag-unawa. Pangwakas na kaisipan. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, sana ay maramdaman ninyo ang isang pakiramdam ng kapangyarihan at pag-asa. Ang 5 lihim na ito, ang pagyakap sa natural na pH balance ng iyong katawan, pagpapalakas ng iyong pundasyong pelvic floor, pag-unawa sa kritikal na pagkakaiba sa pagitan ng pag-moisturize at pag-lubricate, pag-aalaga sa iyong kalusugan mula sa loob at muling pagtukoy sa intimacy ayon sa iyong sariling mga termino ay hindi lamang isang listahan ng mga gawain. Ang mga ito ay isang deklarasyon. Ito ay isang paraan ng pagsasabi na ikaw ay karapat-dapat sa ginhawa, nararapat sa kasiyahan at sapat na makapangyarihan upang kontroliin ang iyong kagalingan. Hindi ito tungkol sa pagsusumikap na magmukha o maramdamang 30 muli. Ito ay tungkol sa lubos na pagtanggap sa karunungan at kagandahan ng edad mo ngayon na may kaalaman upang alagaan ang iyong katawan ng may lambing at paggalang na nararapat dito. Ang kabanatang ito ng iyong buhay ay hindi isang epilogo. Ito ay isang masigla at nakakaengganyong bagong yugto at kayo ang may akda. Mayroon kang kapangyarihang magsulat ng isang kwentong puno ng sigla, koneksyon at malalim na pagtanggap sa sarili. Bitiwan ng hiya ang katahimikan at ang alamat na kailangan mo lang magtiis. Ang iyong katawan ay hindi mo kaaway. Ito ang iyong habambuhay na kasama. Panahon na upang pakinggan ang mga bulong nito bago sila maging sigaw. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan bilang isang manggagamot at bilang isang babae ay ito. Ang pinakadakilang gawa ng pagmamahal sa sarili ay hindi ang pagnanais na magkaroon ng katawan na mayroon ka 30 taon na ang nakalipas, kundi ang pakinggan parangalan at maawaing alagaan ng katawan na mayroon ka ngayon. Dinala ka nito sa isang buhay ng mga kagalakan at kalungkutan, mga tagumpay at hamon. Karapat-dapat ito sa iyong kabaitan. Ang iyong kwento, iyong mga karanasan at iyong mga tanong ay napakahalaga. Lubos akong magpapasalamat na marinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. Alin sa mga lihim na ito ang pinaka-nag-iwan ng marka sa inyo? Mayroon bang paksang gusto ninyong mas malalim na talakayin? Ang pagbabahagi ng iyong kwento ay maaaring maging isang malalim na gawa ng paghilom para sa iyong sarili at para sa iba pang kababaihan na magbabasa nito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa isang kapatid na babae, anak na babae, kaibigan, o sino mang babae sa iyong buhay
na nararapat mabuhay ng may higit na ginhawa at kumpiyansa. At kung nais ninyong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pag-aaral at pagpapalakas, malugod ko kayong inaanyayahan na mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng iyong pinakamalusog at pinakamasiglang buhay sa anumang edad. Salamat sa inyong oras at tiwala. Manatiling malusog.